Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, mag-aaral naman tayo ng endgame at yung aaralin natin ngayon ay Queen versus Rook. So marami akong nakikita na chess player na hindi na ipapanalo ito. So usually yung rating nila is 2100 and below. At maaaring isa sa mga dahilan ay dahil konti na lang yung oras nila. So alam nyo naman sa online chess, kapag blitz yung time control, laging panic time na pag endgame na. Pero hindi dahilan yon para hindi maipanalo yung ganito. So, ngayon, hopefully, matuto kayo na kahit segundo na lang yung oras nyo, maipanalo nyo yung queen laban sa rook. At syempre, may mga cases na may tabla din. May tatabla din ng rook laban sa queen, pero sobrang bihira nung ganun. So, bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So ito yung isa sa mga case na pwedeng makatabla yung itim. Ayan. So ang only way para makatabla yung black, yung rook, yung side na may rook, is kung merong stalemate defense. At ito nga po yun, black to move dito, yan, andito yung queen ng white, syempre. So pwede yan umikot. Pwede andito yung queen, andito yung king. Kasi alam nyo naman, yung chessboard, square yan. So, pwede sa kabilang side ng board. So, I think merong 8 possible cases na ganito. Pag andito yung queen, tapos yung king naman is nakaikot din dito. So, pwede mangyari ito in 8 possible ways. Pero dapat, nasa labas yung king, andito yung king ng white. Andito sa loob, ayan. Nasa loob para merong perpetual check. At yun nga po ang nangyari dito, check. So, ang point dito is pag yung king nag-stay lang dito sa malayo, checkin ng checkin. For example, dito lang siya, hindi po makakatakas kasi perpetual check na. So, the only way para matigil yung perpetual check is kung lalabas dito sa e-file. Ayan, yan yung isang way. Kaya lang po, pag lumabas sa e-file is merong rook e7 and then tabla na kasi natuhog yung queen, na pin, and then makakain na yung queen. So, yan po yung isang way para makatakas sa perpetual check. Yung isa naman is ganito. Check. Lalapit po siya dun sa rook. Ayan. Oops. Lalapit sa rook. Ang problema, kapag lumapit, for example, ganito, chumek, lumapit dito, meron pa ring check dito and hindi po makain kasi stalemate ang mangyayari. Walang lalabasan yung king, stalemate na po yan. So, tabla na. So, pag pumunta naman dito, pwede pa rin chumek dito sa G7. Oops. Pwede pa rin chumek sa G7, pero mas maganda is ganito. Pag nag-king G6, tas dito galing yung rook, pwede ka nang chumek dito sa H6. Yan. Kasi skewer po yan. Pag hindi kinain yung rook, kakainin nyo na yung queen, tabla na kaagad. Pag kinain naman niya yung rook, stalemate pa rin. Walang lalabasan yung king ng black, tabla na po ito. So, yung isang paraan is, dito siya pupunta sa F5 after check, king G6 after check, king F6. Ayan. Pero same case pa rin, check naman dito. Kasi pag dito ka chumek, blunder kasi kakainin niya lang po yan, and then checkmate ang mangyayari. So, dito ka check sa G6, yan, only move po ito. Siyempre, pag hindi niya kinain, kakainin niyo po yung queen niya and then tabla na. Unless, hindi niya kainin yung rook mo. Pero, hindi naman mangyayari yon. So, kakainin niya po yung rook nyo. Then, once again, yung king nyo, walang lalabasan. So, stalemate po ito and tabla na. So, ito yung isa sa mga position, ito yung isa sa mga exception na tabla ang mangyayari. Kasi nga, merong perpetual check and stalemate defense. Kasama na rin yung pinning the queen pag lumabas yung king sa e-file. So, sobrang bihira na ito, pero may mga nakikita akong laro na pwede mangyari ito, kaya lang hindi nakikita nung rook, nung side na may rook. Ayan, kasi konti na lang yung oras. Pero kung familiar kayo sa ganito, makikita nyo yan, na pag umabot na sa ganito yung position, for example, andito yung king niya sa G5, perpetual check na po yan. Wala nang takas yung king niya, tabla na po ang mangyayari. Ayan. So, tingnan naman natin yung next position na kung saan aaralin na natin yung winning side. Yung queen, aaralin na natin. Ayan. So, once again, iwasan nyo ito kung kayo yung puti dito. Oops. Ayan. Iwasan nyo po itong mangyari kung kayo yung puti. Kasi pag nangyari ito, tabla na. Sayang.
mangunguluntoy kayo sa hinayang. So, kailangan, iwasan nyo yung ganyan. Ayan, iwasan nyo yung ganyan. Kahit andito yung king nyo, iwasan nyo na mangyari to. Kasi pag na-stalemate, napakalungkot niyan. So, tingnan natin yung susunod na position. So, ito naman, medyo, ito na yung kailangan yung malaman kung paano ba ipanalo. So, dito, panalo po yung white dito. Kaya lang, medyo mahirap. Bakit? Kasi nasa gitna pa eh. So, kailangan, ma-corner nyo yung king niya or ma-fork nyo. Pero pag magkadikit lang palagi yung king at rook niya, no way na ma-fork nyo yan. So, pag lumayo, pwede nyong ma-fork yan. Kaya lang, kailangan, matalas po yung mata nyo sa paghahanap ng mga tactics at sa mga checks at medyo malalim ng onte, siguro mga 3 moves or 2 moves para ma-fork nyo yung rook na yan pag lumayo. Pero pag dumikit, mamaya, i-discuss ko kung paano ba cornerin yung king na yan. So ito, ang ginawa ng itim dito is nag-rook f8, ayan, chumek, king e2. So ito, medyo mahirap i-fork, ayan. Kasi pag yung king niya at rook nasa magkaibang kulay, mahirap i-fork yan. Kasi ang only way para ma-fork yung dalawang pyesa na nasa magkaibang kulay is pa-diagonal and pa-straight line. Kasi pag, for example, andito yung rook niya, let's say, andito sa G7, ilagay na lang natin sa G7 kunyari, ayan, maraming ways para ma-fork yan kasi pwedeng dalawang diagonal. Pero pag nasa puti yung isa, ayan, chumek dito, king e2, ayan, ang only way para ma-fork yan is kailangan andito yung queen mo. So, yan lang ang square na pwede bang ma-fork yan. Wala nang iba. So, iyan din ang technique kung ikaw ang rook, kung dumedepensa ka, kung ilalayo mo yung rook mo dun sa magkaibang kulay para mas maliit yung chance ma-fork, lalo na kung konti na lang yung oras nyo parehas. Kasi mas mahirap makita yung mga ganyan or mahirap gawin yung ganyan. Kailangan dito galing yung queen or dito, which is bihira mangyari kasi nga, syempre, iiwasan mo yung ganon. So, anong nangyari dito? Chumek lang dito yung white, queen g4, after king e3, queen e6 check. So, isa sa mga technique yan, check-in mo. Kaya lang, kapag wala talaga mangyari, tulad nito, na king f3, wala talaga mangyayari yan kasi nakaharang yung king mo. Ayan, nakaharang dito. So, isa sa mga paraan is ilapit mo. Ayan. So, ang ginawa dito ng white is tumira ng king d4, and then, once na malapit na yung king, marami ng choices. Pwede nang chumek dito, pwede chumek dito sa c6, or pwede chumek dito sa e3. So, dumadami yung check, na-corner yung king, kailangang gumalaw na rin ng black. So, ang ginawa ng black dito, tumira ng rook d8 check, ayan, king c3, rook f8, queen c6 check, ayan. So, naka-check na dito, and bawal lang pumunta dito sa e3, f4, f2, and g3, kasi may fork na po dito, ayan. So, may fork na dito, bawal lang pumunta doon. So, ang only square is dito sa e2, sa g4, ayan lang pala. So, pag dito pumunta sa e2, ayan, siguro pwede nang ma-check dito sa e4, medyo malapit-lapit na to. And ang ginawa ng black dito pumunta sa g4. Ayan. So after king g4, check sa g6. After king f3, check sa h5. So once again, pag pumunta dito sa e3, f4, f2, may check dito sa c5 or check sa h6. For example, dito, may queen h6, kuha na yung rook. So, yan na yung sinasabi ko, dalawang diagonal. So, ang ginawa ng black dito is dito pumunta sa g3. So, wala pa ring fork, direktang fork. So, ang ginawa ng white is nag-king d3 lang. So, pwede talaga yung defensive technique ng kalaban, ilalayo yung rook. Kasi, may mga time na mahirap hanapan ng fork, lalo na pag malayo yung king. So, ang technique talaga dapat ng white is ilapit yung king while controlling yung checking square doon. Kasi for example, malagay mo man sa e3, ayan, for example, andito yung rook niya, malagay mo man dito, checking ka ulit. Lalayo na naman yung king mo. So, kailangan, control mo yung checking square niya doon sa e8. Ayan. So, ang ginawa ng black dito, chumek dito sa f3, and after king e4, chumek dito sa f4. At ito na nga yung sinasabi ko. Talagang magre-rely yung black sa
magkadikit yung rook at king niya. Kasi kapag nilayo niya yung rook niya, tapos malapit na yung king mo sa king niya, malapit na pong ma-fork yun. Kumbaga, wala nang takas yun kapag malapit na yung king mo. Ayan. So, after king e3, bawal na siyang lumayo ulit. Kasi meron ng check dito, bawal na siyang pumunta dito sa f-file. Ayan. So, pupunta siya dito sa h3 and meron ng queen h6. Kuha yung rook, kuha check. Ayan. So, ang ginawa dito ng black, pumunta dito sa g4. So, ayan. Safe square po yan. Kasi, bakit safe square? Kasi, hindi yan mafo-fork, magkadikit lang eh. Protect todo. So, ang gagawin ng white dito, kailangan checking mo. And ma-drive mo siya sa corner. Ayan. Pag pumunta dito sa h3, king f3 lang, panalo na kaagad. Ingatan lang, kapag nag-rook f4, king ang pakakain. Kasi pag queen, stalemate. So, pag king takes, syempre, panalo na kaagad. Ayan. So, panalo na po kaagad to kasi may mate dito sa h5 or mate dito sa g3. So, wala nang takas dito. Pag pumunta naman dito sa h4, meron check dito sa h8. And after king g5, may queen g7. Kuha po yung rook. So, syempre, yan, kapag na king h3, pupunta po siya dito sa g2. Ayan, para walang queen f3. Tapos, wala naman tayong fork na queen f3. Kaya ang gagawin natin, susugzwangin natin. So, ito, minsan, yung check ng check, hindi gagana. Kailangan, sugzwagin mo siya, either galawin mo yung king or galawin mo yung queen. So, ang ginawa dito is king e2. Ayan, pag lumayo yung rook, mafo-fork po yan. So, force siyang pumunta sa g3. Kasi pag na-king h3 siya, merong king f3. Kuha na po yung rook. Ayan, pag pumunta naman dito sa g1, king f3, rook g2, ito, makikita natin ito mamaya. So, ang ginawa ng black dito is nag-rook g3 na lang. And after queen h5, sugswang na naman siya. Ayan, pumunta sa g1, bumalik lang dito sa d5 para hindi makabalik yung king. Once again, pag pumunta sa h2, may king f2. Ayan. So, after queen d5, kapag chumek dito, meron ng king f3. Kapag nag-rook f2, may king g3. Ayan. Kapag nag-king h2 naman, merong queen h5 and after king g1, queen h4. So, ito na yung sunod nating aralin. Ayan. So, ang ginawa ng black dito, instead na chumek, pumunta lang sa g6. Ayan, yung principle na magkaibang kulay. Kasi pag dito sa g7, talo ka agad, may queen d4 check. So, dito siya pumunta sa ibang kulay. After rook g6, na-check pa rin niya. Mafo-force na po yan kasi nasa dulo na eh. Kailangan lang matalas yung mata nyo sa paghanap ng fork. So, after king h2, queen f4 check. Hindi pwedeng mag-rook g3 kasi may king f2. So, bumalik lang dito sa g1 and tinirahan ng napakalupit na king f3. And after rook g2, queen h4 lang. At ito na nga po yung famous na position. So, ang tawag dito, Philidor position. So, maraming Philidor position. Yung sa rook endgame, ito rin, Philidor position din yung tawag. So, ito, titignan na po natin ito. So, ayan, paano ba ipapanalo yung ganito? So, ito, winning na po dito kaagad yung white. Ang mahirap kasi kapag white to move dito. So, iaano lang natin, maglulus tayo ng tempo. Ayan. So, ang mahirap pag ganito, which is white to move sa ganitong position. So, paano ipapanalo kapag ganito? Kailangan, maibalik mo dun sa kanina na black to move dapat sa ganitong position. Ayan. So, ito kasi, pag chumek-check ka lang, wala pong mangyayari dyan. Pag chumek ka, wala mangyayari. Ayan. And pag tinutukan mo yung queen dito, checkin ka lang. Hindi ka pwedeng mag-king f2 kasi merong stalemate defense. So, kailangan, gumanong ka pa. And checkin ka ulit dito, bawal mong kainin kasi stalemate. So, babalik na naman siya dito. So, hindi po gagana yung queen f1 na tira. Marami akong nakita, ganyan ang ginagawa after nilang maabot yung ganitong position. Chumecheck sila and tumitira ng queen f1. So, dito, ang isa sa mga paraan para maipanalo is mag-lose ng tempo. Ayan. So, ang isang pwedeng gawin is chumeka dito sa e1 after king h2. Chumeka dito sa e5. Ayan. Pag tumira dito sa h1, chumeka dito sa h8. Ayan. Bawal yung iharang kasi meron na kaagad checkmate in 1. So, gagawin niya is king g1 and then checheka dito sa a1. And after king h2, queen e1. So, ito na yung same position na ikot lang. Kanina, andito yung queen natin. Na ikot lang. So, dito, black to move na. Kapag black to move na,
madali nang ipanalo. So once again, titignan natin lahat ng possibilities. Pwede dito sa G6, pwede sa G7, pwede sa G8. Ayan, so dito po siya pupunta. Pwede rin naman dito. So titignan natin lahat yan. So ang pinakamadali dyan, pag dito siya pumunta sa G4. O kaya dito sa B2. Ayan. Sa G7 pala. So after Rook B2, merong Queen H4 check. After King G1, Queen D4. Fork po kaagad yan. Ayan. So, same case po yan. Kapag dito siya pumunta, meron tayong Queen H4. After King G1, Queen D4. Fork again. So, naalis na po natin ito. Complete na. Ito pa pala, hindi pa natin nakita. So, pag nag-Rook G5, checkin natin kaagad yan. Fork kaagad yan. Panalo kaagad tayo. So, complete na rin ito. So, paano kapag dito sa C2? Ayan. So, ito, ma-fork pa rin po natin yan. Kaya lang, hindi na sa diagonal. Dito na sa G6. So, checkin po natin dito. Ayan. After King, King G1. Pwede natin checkin dito sa G1. Sa G5 pala. Or dito sa G4, pwede rin. Pero, sige, dito na lang sa G5. Ayan. Pag pumunta po dito, merong Queen H6. And after King G1, Queen G6. Fork po yan. So, ayan po, pag pumunta sa C2. Pag pumunta dito sa F1. Ayan. Pag pumunta dito sa F1, alam ko merong napakalupit na tira dito. At ito po yung Queen E3. Ayan. So, after Queen E3, in-stalemate natin siya. Pero, wala siyang tira na magpapa-stalemate pa sa kanya. Kasi may rook pa siya eh. So, ang only check niya dito sa F2, which is kakainin natin, panalo ka agad tayo. Bawal niyang galawin yung king. And ang only pwede niyang gawin is alisin yung rook. So, pwede niyang ilagay dito sa C3, kakainin lang natin. Then, wala nang stalemate. And then, yung rook niya overloaded kasi dinedepensahan itong F2, dinedepensahan din itong C1. And dito, after Queen E3, talo na po siya. So, kailangan makita nyo to sa over the board, itong Queen E3, or tandaan nyo itong tinuro ko na ito, Queen E3. Ayan. So, after Queen H4, King G1, Queen G5, kapag nag-King H2, Queen H6 check, and then kuha yung rook doon. Kapag nag-King F1 naman, napakalupit na tira, Queen E3, sugswang po yung rook niya. Pag pumunta dito sa C8, checkmate ka agad. Pag pumunta sa G2, may Queen C1, checkmate pa rin. So, ayan po, kapag pumunta sa C2, covered na rin natin. Paano pag pumunta dito sa G6? So, pag pumunta sa G6, pwede naman natin kopyahin lang yung kanina. Pwede tayong chumek dito. Ayan, pwede tayong chumek dito. Ito, kakaibang method naman. So, once na lumalayo na yung rook, marami ng method para ipanalo ito. Ayan, itong philidor position na ito, marami ng method. Actually, kahit saan ka siguro chumek, may panalo eh. Wag lang sa pakain, syempre. So, pag pumunta dito sa G1, syempre, pag dito sa H3 or sa H1, may Queen H5 ka agad, mate, or kuha yung rook dito. Dito siya pupunta sa G1, pwede natin checkin dito sa malayo. After King H2, may check tayo dito. And pag pumunta sa H3, checkmate ka agad doon. Pag pumunta sa G1, may check dito sa B1. Pag sa H1 pumunta, Queen B1 pa rin, kuha yung rook. Pag hinarang niya, checkmate po ang mangyayari. Ayan. So, yan ang method pag pumunta sa G6, pero yung kaninang ginawa ko, pwede rin yun. Kaya lang maraming paraan para maipanalo na yung ganito. So, pinapakitaan ko lang kayo ng example or guide na pwede nyong gayahin. So, sooner or later, magkakaroon na ng fork dito or pwede rin yung sa C2 na nasugswang natin siya. Na King F1, wala tayong check doon, pero meron tayong napakalupit na tira na Queen E3. And then, ang idea natin dyan is overloaded yung rook niya, may check tayo dito or check doon. So, covered na natin yung G6, yung G5, yung C2, yung B2 at G7. So, titignan naman natin kung paano kapag dito pumunta sa G8. Ayan. So, sa malayo. So, pag pumunta sa G8, pwede nating check-in dito sa E5. Ayan. So, once again, pag pumunta siya dito sa H3, checkmate ka agad. Queen H3. Pag pumunta sa G1 or H1, check po tayo dito sa A1. Ayan. Pag pumunta sa G1, checkmate dun sa H8. Kapag pumunta naman dito sa H2, Queen A2. Kuha po yung rook niya. And once again, kuha na naman yung rook niya. So, once na lumayo na, makukuha na talaga. Ayan. So, nakita na natin tong G8. Ito naman, titignan naman natin tong A2. So, paano pag sa A2? So, finally, nasa A2 na tayo. Pwede pa rin ganun. Queen E5 check. Ayan.
or pwede rin Queen H4 muna. Ayan. So, marami ng ways para maipanalo ito. Pag pumunta dito sa G1, check dito sa D4. Siyempre, pag lumabas dito sa F1, checkmate ka agad. Pag pumunta dito sa H2 or sa H1, Queen H8 check. Same lang po yan. Pag bumalik dito sa G1, Queen G8, kuha yung rook doon. Fork na naman. So, kailangan pupunta siya dito sa H2 and then Queen A1. Checkmate na po ang mangyayari. So, na-discuss natin lahat. Ayan, ito yung famous Philidor position na kung saan susugswangin lang natin siya kung black to move dito. Ayan, kung white to move dito, ipapasa lang natin sa kanya yung tira. At magagawa natin yun kapag chumek tayo ng ganito. King H1, Queen H8. After King G1, Queen A1, King H2, Queen E1. So, same position except dito, siya na po ang titira at sugswang na siya dito. So, ayan po yung technique kapag nadala natin sa ganyan. Pero yung kanina na sinasabi ko is yung ko-cornerin yung rook, madali lang pong gawin yon. Ayan. So, kanina, ang ginawa dito ng black is review natin ng onte, nilayo niya yung rook. Ayan, chinek-check natin and then dahan-dahan natin nilapit yung king natin. So, chinek niya doon, lumayo tayo ng onte, binalik niya yung rook. And then, nilagay natin yung queen natin dito sa H5 para hindi tayo ma-check doon sa E8. Ayan. So, after king G3, king D3, rook F3, king E4, check, king E3. Wala rin check dito sa F3. So, control yung E8, F3, hindi mapalayo yung king natin dito. And once na andito na, marami ng ways para maizugzwang ito. Actually, yung isa pa is ganito. Ayan, yung ginawa kasi dito is queen E5, after king G2, king E2, rook G3, queen H5, king G1, queen D5. Hindi makapunta doon kasi laging may king F2. So, yan yung isang way para masugswang yan. Pero yung isa pa is ganito. Ayan, medyo mahaba lang kasi andito pa eh. Queen H1, hindi makagalaw yung king, force gumalaw yung rook. Pag pumunta dito, talo ka agad kasi meron check and then king F3. So, talo po ka agad yan. Pag pumunta naman dito sa G5, ayan, checkin natin dito. After king H4, queen H2, king G4, king E4. So, nausog lang. Ayan. Papausugin natin yan ng papausugin hanggang makarating dun sa dulo. Ayan, checkin natin. After king G5, king E5, rook G7, queen G3, king H6, queen H4, king G6, king E6, rook G8. Ayan, check. King H7, check. King G7, king E7, at andito na po sa dulo. So, makikita nyo, pinausog natin dahan-dahan. Nagsimula dito, naging ganito, tapos naging ganito, ayan, tapos naging ganito, and then, finally, ganito po na po nangyari, force na siyang umalis. Pag umalis yung rook niya, kahit dito, dito, or dito, pwede na po natin yan magapang. Ayan, mafo-fork natin yan either dito sa G3, sa H2, G2, H1, or sa H3. Pwede rin dito sa G4 actually. So, mafo-fork natin yan kasi nakatutok po yung diagonal dyan. Ayan. Nakatutok yung diagonal dyan, makakain natin yung rook na yan. So, iyan po yung way para panalo natin to. Pero pwede rin yung pinakita ko sa inyo kanina na ganitong technique. Kasi mas mabilis to. Ayan. Pag chumek, wala pong mangyayari kasi may king F3. After rook F2, king G3, wala na pong check dito. Ayan. So, iingatan lang naman natin yung stalemate defense kanina na ito po yun. Ayan, iingatan po natin yan. Oops, ito. Iingatan po natin yung mangyari. At pag ganito na, madali lang yan. Susugswangin lang natin siya. And ganito. Yan. So, tumariangle lang yung queen natin and then sugswang na po siya dito. And same technique nung kanina na pinakita ko sa inyo. So, madali na pong ipanalo ito. And hopefully na gets nyo po yung tinuro ko. Kung hindi nyo na gets, ulitin nyo na lang po para dumami pa yung watch hours namin. So, hanggang dyan po muna tayo. Hopefully, nag-enjoy kayo sa turo ko. At kung hindi kayo nag-enjoy or nalito kayo, i-comment nyo lang para masagot ko po. So, don't forget to subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. Maraming salamat po mga pa-Jaffers!